Yon mga kahayahay, I'm back again. Pero hindi pa naman naabutan ng 365 days ay nakapag-upload ulit ako. Alam nyo naman 'di ba mga kahayahay na ang channel kong ito ay luli, lulubog lilitaw. Minsan may upload pero mas mahaba yung wala. Kaya talaga ako'y humihingi sa inyo ng pasensya, pasintabi at kapatawaran dahil ang inyong Miss Hayahay ay busy-busy na talaga sa buhay. Alam nyo naman 'di ba ang buhay ko ngayon, isa na akong single mom. O hindi ha, hindi ibig sabihin na single mom talagang hiwalay na ako sa asawang. Ibig kong sabihin, dito ako sa Mindoro, doon siya sa Iloilo. O di ba magkahiwalay kami para lang nga talaga akong abroad dito sa Mindoro. At kung kayo naman ay nananatiling nanonood pa rin sa aking channel, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kahayahay. Ang panonood nyo sa aking channel, sa aking mga videos, ay isa yan sa pinakamaganda at pinakatamang desisyon na nagawa mo sa buhay mo. O di ba? Kasi sa panonood nyo, talagang nakakatulong kayo sa isang katulad kong single mother. Kaya manood lang kayo kahit na ang channel ko ay luli, lulubog, lilitaw. At talaga namang ako'y nananalangin at dumadalangin araw-araw na sana ang mga viewers ko, mga subscribers ko ay bigyan pa ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi nga, kung wala kayo, ay sino pa nga na ba namang manonood sa aking channel, di ba? Paano ako kikita? Kaya sana ay humaba pa ng humaba ang inyong buhay. Hanggat buhay ang channel ko, hanggat buhay ako, ay mabuhay tayong lahat. At wag na wag kayong magsasawang mabuhay. Dahil alam nyo naman 'di ba ang buhay ay napakaganda, isang biyaya yan na bigay sa atin ng Diyos. At kung kayo ay nananawa ng mabuhay, pwede ba ibigay nyo na lang sa akin? By the way mga kahayahay, tama na ang introduction, dito naman tayo sa body and conclusion. Bali ito kasi yung mga kahayahay na ikwento ko dati sa inyo doon sa last video ko. Yung mga karanasan na naranasan namin ni Tuto nung pauwi na kami dito sa Mindoro, hindi ko talaga akalain na ganito pala yung sasalubong sa akin, na ganito pala ang aking maranasan pag uwi ko dito sa bahay. Biruin mo, umaga kami dumating, 9:00, tapos pagkahapon 2:00, ayan na ang bumungad sa akin. Naglinis ako ng 4 na drum na inistakan namin ng tubig. Wala talaga akong pahinga niyan mga kahayahay, talagang nanginginig pa ang aking head, shoulder, knees, and toes. Dahil nga pagod pa ako galing sa biyahe, pero ayan, no choice dahil wala kaming gagamitin na tubig ni Toto dahil putol ang hose, ang kapal ng putik, ang kapal ng lumot at ang kapal ko talaga para gumawa ng video na yan. Paano kasi mga kahayahay, itong video na to, recorded pa to last May. Ano na ngayon, malapit na mag-July, o di ba? Kaya kailangan ko talagang kapalan ang aking mukha para ipagpatuloy ang video na ito dahil kung wala ang video na ito, walang kita, ay murat talaga ang ating mata. Ito todo ko na mga kahayahay ang aking lakas kung minatira pa man akong lakas. Wari ko ay lakas na lang talaga ng putok sa kilikili ko ang mayroon ako ngayon. Dahil wala pa talaga akong ligo niyan mga kahayahay. Pero di bali nang walang ligo, at least wala namang ibang nakakaamoy. Mabuti naman at wala dito yung isa. At kapag naman nandito yon, naku wala nang ibang ginawa sa buhay yon kundi mag-abang at manilip ng kakaibang putok. Bali paglilinis at pag-aayos ng kwarto ang pangalawa sa listahan ko. Tanggap ko na na marami akong gagawin at marami akong lilinisin at wari ko'y tatagal yata ng 1 linggo ang pag-general cleaning ko sa bahay na ito. Dito pa lang yan sa loob ha. Bali mag-isa na nga lang ako dito sa kwarto kaya kailangan kong tanggalin itong playpen na ginamit niyan yan. At sa sponsor pala ng playpen na ito, kung saan ka man ngayong panig ng mundo, sana ay mabuhay ka hanggat gusto mo. Alam mo ba na napakalaking tulong sa akin ang playpen na ito. Sulit na sulit talaga ang pagbili namin sa playpen na ito at bago nga ito inalisan ni Yan ay talagang laspag na laspag na. Hindi lang kasi si Yan ang naglalaro dito ay pati ba naman yung malaking Yan dito din nakikipaglaro. Tapos wala namang ibang alam na laro yon kundi maglaro ng Jack and Poy. Tapos manghuli ng putok. Pero sa totoo lang, habang iniimis ko itong playpen ni Yan ay nakakaramdam na talaga ako ng matinding kalungkutan. Namimiss ko na yung baby ko, pero wala naman akong magawa. Kailangan ko talagang magtiis at magsakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya ko. Alam niyo mga kahiyahay, nandito lang talaga ako sa Mindoro alang-alang sa trabaho ko kasi hindi naman ganoon kadali kasi ang maglipat o mag-transfer ng trabaho ko nandoon sa Iloilo kasi nga overloaded na doon, kumbaga wala ng item. Ayan, tapos ko nang ilabas yung mga dapat ilabas, tanggalin yung mga dapat tanggalin. Ngayon naman ay panahon na para mamagpag tayo ng alikabok na galing sa taas.
Hindi ko nga tuloy maalala kung kailan yung huling linis ko ng kwarto dahil simula nung nanganak talaga ako mga kahayahay, bihira na talaga ako maglinis. Pero hindi ibig sabihin na tamad ako maglinis. Dahil simula nung nanganak talaga ako ay priority ko talaga ang baby ko. Kaya sabi ko dyan sa mga dumi-dumi na hindi naman nakakasagabal sa aming pamumuhay, ay diyan lang kayo, hintayin niyo ang aking paghihiganti balang araw at ito na nga iyon. Medyo matagal-tagal ding namuhay ng payapa at tahimik itong mga gagamba dito sa bahay na akala nila ay wala ng dilubyo na darating sa kanilang buhay. Nako, nagkakamali sila dahil nandito na si Super Inday, ang pambansang tagapaglinis ng bahay. Alam nyo ba, sa lahat ng gawaing bahay, paglilinis talaga ang pinakapaborito kong gawain. Diyan kasi ako lumaki at yan talaga yung paborito kong gawain nung bata ako hanggang sa nagdalaga ako ang maglinis ng bahay. Alam nyo ba noon mga kahayahay, nung nag-aaral ako ng high school dahil nga paborito ko ang paglilinis ng bahay, tuwing Sabado't Linggo talaga ako yung nag-general cleaning sa loob at sa labas. Alam nyo bang pangarap ko noon ang maging isang katulong? Kasi nga gustong gusto ko ang maglinis para bang kapag naglinis ako, nag-ayos, tapos pagkatapos nun makikita ko malinis, organized, parang nagbibigay baga siya sa akin ng relaxation, parang nakakahaba ng buhay, gano'n, nakakaaliwalas ng isip, gano'n. Bale 12:00 na nga pala ng gabi ako nakatulog nun mga kahayahay, pag tinapos ko talaga ang paglilinis ng aking kwarto. At dahil nga sa sobrang pagod, hindi maganda ang aking tulog kaya nakagising ako ng 4:00 at eto na naman ang pangatlo sa listahan ko, ang paglilinis ng kusina. Sa lahat ng parte ng bahay ko, itong kusina ko ngayon ang pinakamarumi. Paano ba naman kasi walang kesame, 2 buwan akong nawala. Kaya yung mga dumi galing sa labas, katulad ng mga patay na dahon at kung ano-ano pa ay nagsipasukan dito dahil malakas nga yung hangin nung summer na umalis kami. Dahil excited ang lahat na makapagbakasyon, ay di wala na kaming time para balutin pa yung mga gamit dito sa kusina. Kaya ayan, hindi ko tuloy alam kung alin ang uumpisahan ko. Kung sa taas ba, sa gilid, sa kaliwa, sa kanan, hindi ko alam. Talagang sobrang kagulo talaga ng kusina ko. Kung noon nakabataan ko pa paborito ka ang paglilinis, ngayon na nag-asawa ako at may mga anak na, sinusumpa ko na talaga ang paglilinis. Nakakapagod na rin talaga naman kasi mga kahayahay. Kung noon ang paglilinis ay nagdudulot sa akin ng kapayapaan, ngayon isa lang ang masasabi ko, bahala ka dyan, basta ako, hayahay! Pero sa ngayon, sa ganito ba namang itsura ng kusina ko, kahit 1,000 hayahay pa ang aking isisigaw, kahit maglupasay pa ako, walang mangyayari sa kusina ko. Ganito pa rin kung hindi ako kikilos, kaya ako pa rin. Mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. At sa puntong ito, kailangan ko na talaga ng ladder kasi hindi ko maabot ang kisame. Ikaw ba naman pinagpala sa height? Kaya mabuti na lang at may ladder dito sa bahay. Kailangan ko kasi munang linisin itong nasa taas. Kailangan kong tanggalin itong mga gagamba, itong mga lawa-lawa, mga alikabok. At itong taas ng aking cabinet na yan, punong-puno talaga yan ng dahon, ng aratilis, dahon na patay. Hindi ko naman sila pinapasok pero ayan, nandyan na sila kaya ang hirap tuloy palabasin. Kailangan ko munang tanggalin dito sa taas ng cabinet itong mga bagay-bagay na ito na galing ni Honey nung siya ay umuwi ng Saudi. Biro mo, binitbit niya ba naman lahat ng tirahan ni Jeannie? Kaya tuloy si Jeannie wala ng tirahan ngayon. Andun, pagala-gala sa disyerto. Yung lumabas lang siya saglit para mangampanya. Tapos pagbalik niya, wala na yung kanyang mga bahay ay inubos na ni Honey ng bit-bit papunta dito sa Pilipinas. Ang sabi ko kasi sa kanya noon, pasalubungan niya ako ng maraming ginto. Hindi ko naman akalain, pati itong gintong lampara ni Jeannie ay binitbit niya. Napagod na talaga ako mga kahiyahay, kaya ayan, pinabilis ko na ang takbo ng aking buhay. Sa nakikita nyo dyan sa video na ito, inabutan na ako dyan ng umaga. Siguro mga 10:00 na yan. Biro mo nagsimula ako 4:00, tapos natapos ako ng paglilinis ng kisame. Mga around 9 or 10 siguro. Sa lahat ng parte ng bahay ko, itong kusina talaga ang pinakamahirap linisin kasi maraming gamit. Ngayon nga, naghuhugas na ako ng mga gamit, mga kaldero, mga pinggan, lahat talaga ng gamit hinugasan ko kasi kinapitan talaga sila ng alikabok. Bali katatapos ko nga lang dyan magligpit ng mga gamit katulad ng mga kabinet na nagpapasikip lang baga dito sa kusina. Tapos inarrange ko o nilipat ko yung lamisa namin na malaki at mabigat. Biro mo kahit ako lang isa kinaya ko. Tapos yung mga ibang mga gamit dyan, mga lagayan ng pinggan, mga drawer na hindi na gaanong ginagamit kasi ako na lang mag-isa. Ayun, isinantabi ko na, nilagay ko doon sa labas sa kubo at bala kong ibenta. Yung ibang mga gamit ko pala na mga panluto, mga pinggan, mga kutsara, mga tinidor, basta mga ginagamit na panluto na mayroon kami dati dyan. Lahat yon nilagay ko sa box para hindi maalikabukan. And then naglabas lang ako ng kakaunti para panggamit
gamit ko kasi ako lang naman na isa dahil balak ko yung mga gamit na pinagtatabi ko ay pautay-utay ko nang ipadala sa Iloilo kasi doon talaga yung plano namin na mag-settle. Mahirap din kasi kung nakalabas lahat ng mga gamit, masakit sa mata ng kapitbahay. Alam nyo naman na ang kapitbahay ko ay lagi dito sa bahay. Sino kayang kapitbahay yon? Basta ang alam ko doon, mahilig yun magkape. Kaya mahilig yun nandito sa akin. Yung bagang nagkakape lang siya, pero pag alis niya, nagtataka ako, bakit itong mga kutsara tinidor ko, nagkaroon ba naman ng paa sumusunod sa kanya? Kaya malay-malayan ko, anong malay-malayon? Kaya malay-malayan ko, naubos na ang aking mga kutsara at tinidor. Akalain mo, inabutan na ako ng gabi pero hindi pa rin talaga ako tapos sa paghuhugas. Ang dami talaga kasing hugasin. Lahat talaga ng gamit dito sa kusina ko, maliit, maliit man o malaki, lahat yan hinugasan ko, pinunasan ko, talagang as in thorough cleaning talaga ang ginawa ko. Hindi na mahalaga sa akin kung anong oras na, ang importante gusto kong tapusin na ang dapat tapusin para makahayahay na baga si Miss Hayahay. Pagkatapos ko maglinis sa kusina, inabot ba naman ako ng 12:00 na naman ng gabi bago nakatulog. Tapos ayan, medyo tinanghali ako ng gising kasi sobrang pagod talaga. Eto naman yung pangatlo sa listahan ko, ang paglilinis at pag-aayos ng aming salas. Kung napapansin nyo, maraming kalat, magulo, madumi, wala sa ayos. Paano ba naman kasi ay dito ko nilagay muna, dito ko tinambak muna yung ibang mga gamit sa kusina at gamit sa kwarto nung naglilinis ako. Kung dati itong salas namin ay masikip talaga kasi 4 na drawer ang nakalagay dito sa labas. 4 na drawer para doon sa lagayan ng damit ng 4 na anak ko. Ngayon, si Toto na lang ang nandito. Eh di, isang kabinet na lang ipinasok ko doon sa kwarto. Tapos yung 3 ay ibininta ko na. Wala na rin kasi gamit yung 3 drawer na yon kasi 3 sa mga anak ko dito ang nandoon sa Iloilo. Kaya kailangan ko na talaga yung ibinta kasi pasikip-sikip lang yun dito. Nung ibinenta ko yon, yun ang naging kabayaran dahil bumili ako ulit ng bagong drawer para doon sa kanila 3 doon sa Iloilo. Kaya parang quits na din ang nangyari. Hindi na talaga mahalaga sa akin kung anong oras pa man yan. Wari ko ay inabot na naman ako niya ng gabi. Ang importante kasi sa akin matapos talaga itong mga gawain na to kasi isang linggo lang ang pahinga ko, hindi pala pahinga. Isang linggo lang yung nakalaan para maglinis ng bahay kasi next week niyan ay mayroon na akong seminar. Busy na naman doon sa school. Ang buong akala ko tapos na ako maglinis kasi tapos ko nang linisan yung mga kwarto, kusina, salas. Ay nako, pagtaas ko ng ulo, nakita ko tuloy ang aking balcony na pagkadumi-dumi ay taas noo pa naman ako kahit kanino. Kasi nga ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Tapos ito yung bungad pagpasok. Pagka dumi-dumi ng aking balcony, parang isang dekada talagang hindi nalinisan kasi ang kapal ng lawa, ang kapal baga ng sapot ng gagamba, tapos ang kapal talaga ng alikabok. Tapos ang isa pang malala ay ang kapal na talaga ng libag ko sa katawan kasi hindi ko alam kung nakaligo na ako sa mga araw na yun na nagdaan. Pero ang alam ko, ako talaga ay nakaligo. Ang hindi ko lang alam kung yun ay totoo o sa panaginip lamang. Wow, eto naman tayo. Matapos kong maglinis, eto na naman ang nakabungad sa akin. Ang daming labahan. Meron na lang akong 3 araw na natitira bago ang aking busy days. At kailangan ko talagang maubos labhan ito dahil hindi ko na ito maasikaso kapag busy na ako sa school. At ang isa pa, kailangan ko talagang makapaglaba dahil hindi ko na maalayan na ubusan na pala ako ng panty. Dahil ang suot ko ngayon ay naka-side B na. Kahapon side A, ngayon side B. At pag hindi pa ako nakapaglaba ngayon, baka bukas side C na. Eto namang sa kabila, eto naman yung tutupiin. Biro mo, hindi pa ako nakapaglaba pero madami na ulit tutupiin. Eto kasi yung mga damit na bagong laba na iniwan namin. Mabuti na lang at nakatabo ng tela. Kailangan ko munang paghiwa-hiwalayin itong aking mga labahin base sa kanyang urgency. Grabe, urgency. Siyempre, number 1 ang aking mga panty. Mahirap pa naman pag naubusan ng panty, wala ka lang takbuhan. Nanghiram nga ako doon sa kapitbahay ko, hindi naman ako pinahiram. Ano yon? Bigas na pinapahiram? Panty kaya yun? Ito yung tinatawag ng multitasking. Habang naglalaba ay washing naman ang ginagamit, dito na tayo sa huli nating misyon, ang paglilinis ng CR. Ayan na mga kahayahay, talagang tapos na ako sa paglalabas sa mga oras na yan. Yan ay kinabukasan ko na sinampay dahil gabing-gabi na talaga ako bago nakatapos sa aking mga labahin. At nararamdaman ko na talaga na malapit na ang aking kapahingahan. Ano kapahingahan? Ibig sabihin makapagpahinga ako ng may kapayapaan. At malapit na talaga ako maging hayahay! Sa ngayon mga kahayahay, hanggang dito muna ang aking video. Marami pa talaga akong gagawin yan kasi magapalit pa ako ng mga kurtina at marami pa talaga akong mga gawin na mga putsi-putsi. Ano tawag sa mga putsi-putsi? Yung mga maliliit ba na gagawin. So, see you na lang sa aking next video mga kahayahay. Maraming salamat sa panonood. Sana ay mabuhay kayong lahat hanggat gusto nyong mabuhay.